Bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin, tayo po ito kayo. Hallelujah. Heavenly Father, we praise and thank you na sa araw po ito ng Sunday, muli nagkasama-sama po kami noon para po sa gawain. Kaya mo Lord na sa aming pong pagtayo sa iyong salita ay ikaw po yung patuloy na mangunasakit. Tago mo po Lord God ako sa likod ng iyong krus at patuloy Lord maranasan po namin yan. Umaga ang pagdaloy ng iyong kapangyarihan ayon sa iyong salita. Thank you po, O Father God, for giving us your Son sa aming mga buhay. Kung gaano mo kami kamahal, ay pitunayan mo dahil ikaw yung Diyos na nagbigay sa amin ng iyong bugtong na anak upang ang bawat isa po sa amin ay maligtas. At sa umaga pong to, Lord, isang pusong dalisay ang patuloy dumaloy sa puso ng bawat isa sa umagang to, sa ating po Panginoong mensahe. Patuloy, Lord God, na ikaw po yung palayang kumilos dito po sa iyong iglesia. Hayaan mo, Lord, na banal na Espiritu Santo ang siyang patuloy, Lord God, na mamuna sa gawain. Maraming salamat. Ang aming nalangin ni Jesus na iyo. Amen. Lagay po natin yung Matthew 5. The Beatitudes, ang mapapalad. Na kung saan ito po ay binibigyan diin ang mga lubos na pagpapala, the Beatitudes, na nagmula sa salitang mga lubos na pagpapala. Upang masimulan ang sermon, sa bundok, na itinuro ng Panginoong Yesus kung paano magiging maligaya at mapagpapala ang mga tao. So, sa Beatitudes, ang lubos na pagpapala, when Jesus uttered his first word, blessed is Beatus. From this comes the word Beatitude. This is a powerful word to those who heard Jesus that day. Para sa kanila, ay yung kanilang naririnig sa pagtuturo ng Panginoon is a divine joy and perfect happiness. The Greek word used is makarios, means blessed. So, happy and prosperous in His teaching, the Lord offers those who trust Him. Ito ay ino-offer ng Diyos sa mga tao bilang isang masaya at masagana ang buhay. Yun ang ino-offer ng Diyos sa mga tao habang siya ay nagsisermon. So, the Beatitudes describe the four attitudes that ought to be in our lives. Na kinakailangan makita at ating magawa yung pong mga pag-uugali natin na nakikita ng ng Diyos at pangalawa tayong mga tao. Lalo na ang sa loob ng family. Mahalaga po dito ay yung pag-uugali ng tao na bumabase sa gawa. Kasi kung tayo ay basta lang naniniwala, natitiwala, pero wala naman tayo yung pag-uugali naman natin ay hindi nabago. Paano kaya masasabi at makikita tayo ng Diyos sa ganung kalagayan? So, our attitude towards, uunahin yung ating sarili, ourselves. Number one attitude is attitude toward ourselves. Ito yung ating pag-uugali na patungo sa harapan ng Diyos na nakikita tayo kung paano tayo namumuhay.
So, to be poor in spirit, number 1, in Matthew chapter 3, binabanggit dito, pakilagay po, Matthew, verse 3. Ito po yung number 1 sa 4 attitudes. Ano po? Toward ourselves. Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. So, dito po, ano po ba ibig sabihin ng poor in spirit? So, poor in spirit means to be humble. Meron tayong espiritu na mapagkumbaba. Yun ang ibig kong sabihin dito. Hindi yung poor, ibig sabihin poor, mahina, kaya walang alam. No? Means to be humble. No? To have a correct estimate on oneself. Tayo may correct, tama. No? Na ine-estimate natin ang ating sarili. Na tayo ay tama, hindi lamang sa ating kapwa. Lalo tigil sa Diyos. Bakit? Nakikita tayo ng Diyos eh. Nakikita yung ating mga gawa. Nakikita rin yung ating pag-ugali. Dumedepende tayo sa kung saan ang Diyos ay kumikilo sa ating buhay. Pero how about, nakikita ba ng Diyos sa ating mga sarili mismo na yung ating pag-ugali ay nabago ba? Ayon sa salita. Ito ay isang malaking katanungan sa bawat tao na namumuhay sa kanila. So, ang Panginoon ay nandoon sa bundok at nagsisermon, nangangaral at tuturo sa mga tao. Talagang nais ng Panginoon, ang mga tao ay maging mapagkumbaba, may mababang kalooban. Dahil nakita ni Panginoong Jesus, ang mga Pariseyo at Eskriba ay mahalaga lang sila sa pang-outlook, sa panlabas na paningin ng mga tao. At yung lamang na nakikita ng mga tao, kasi hindi naman nagtuturo ang mga Eskriba at Pariseyo patungkol sa pag-uugali. Wala silang alam sa salita ng Diyos. So, ang mahalaga lamang sa mga Pariseyo at Eskriba, tayo hindi ganun. Bakit tayo ay mga believers ng Panginoon? So, yun ang nais ng Panginoon na makikita sa kanyang mga anak na nabago yung ating pag-uugali sa kanyang salita. Na natanim na timog sa ating puso. Nababago yun dahil kasi yung puso. Ang tinitingnan unang-una ng Diyos ay siyempre yung heart. Yung panloob, hindi panlabas. So, ang nakikita lamang noon sa mga old religion, noong panahon yun, ang Diyos ay nangangaral, ay nakatingin lang ang mga tao sa panlabas. But, sa panloob, wala. Kaya, sabi dyan, to be poor in spirit means to be humble. At atin din makorek yung ating mga sarili. Sabi rin po dyan, it does not mean to be poor in spirit is the opposite of the word's attitude. Totoo po yun. It does not mean to be poor in spirit is the opposite of the word. Attitude of self-praise and self-assertion. Ito ibig sabihin ay kung papaano hindi ito maling pagpapakumbaba na magsasabing wala akong halaga at wala akong magagawa. Ito ay katotohanan sa ating sarili. Kilala natin ang ating sarili. At ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Totoo po. Sinasabi dito na hindi ito yung maling pagpapakumbaba na wala akong magagawa. No? At ang katotohanan sa ating sarili ay kilala mo ang iyong sarili.
Dahil ang ating sarili, ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Paano mo ba mapiplease ang God? Siyempre, makikita ng Diyos yung ating ginagawa. Yung pag-uugali ba natin ay tunay na nabago? Dahil sa Kanyang salita. Iisipin natin na lalapit ako sa Panginoon. Meron akong gusto hilingin. Pero nakikita tayo ng Diyos. Ano ba yung ginagawa mo? Ano ba yung inuuna mo? Ano ba yung mas mahalaga sa iyo? Tunay bang ako? Kung tayo titignan ng Diyos, ito ba? Dahil kasi, yung ating mga pag-uugali, ay alam natin kung ano talaga yung ginagawa natin. Tama ba yun? O mali? So, yun yung papasok doon yung, ano ba tawag doon? Yung ikaw ay, yung ating budhi. Kasi tayo, nararanasan din natin na tayo ay kinukumbik ng ating sarili. O, tama ba'y gagawin mo? Yan ba'y tama sa paningin ng Diyos? Yung sinabi mo ba, tama ba yung words na yon? Para ibato mo sa kapwa mo. Kaya nga, sa isang Kristiyano, never na siya'y magsalita ng yung nagmumura. So, ang napakaganda rito, sa pag-uugali mo, dati nung wala ka, hindi ka pa nagiging tunay na Kristiyano, hindi ka pa naipanganak sa Spirit, nagmumura ka. Yun yung tanawin sa pamilya mo, tanawin sa kapwa mo. Ang nakikita na ang lutong mura. So, kung tayo'y nabago ng salita ng Diyos, yung pagmumura, burado na yun sa iyo. Never mo na itong bibigkasin pa. So, dito nga, yung lamang katotohanan na binigay sa atin ng Panginoon, na kung saan, ay doon tayo namulat sa katotohanan. Kaya ino'y dapat nating pakaingatan. So, dito sa ang mapapalad sa Matthew 3. Anong sinasabi po dyan? We know ourselves to the glory of God. Alam natin yung ating sarili sa ikaluluwalhati. Ikaluluwalhati ba ng Diyos yung pag-uugali mo hindi na bago? After so many years, na isa kang Kristiyano. Sabi dyan sa Colossus, chapter 3, verse 12 and 13, sabi dyan, bilang mga hinirang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababaan, at ng kaamuan, at ng katyagaan. Ang sabi sa Proverbs, chapter 16, verse 20, sabi dyan, sabi sa verse 13 ng Kolosas, pagtiisan niyo ang isa't isa kung sino man ang may reklamo laban sa kanino man. Magpatawaran kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. So, kapag tayo lumapit sa Panginoon, may hiniling tayo. Pero, yung paglapit mo, hindi ka maririnig ng Diyos. Bakit? Meron kang kapatiran na hindi mo napapatawad. Kailangan patawarin mo muna yung kapatiran. O kahit hindi kapatiran, sino mang tao, bago ka lumapit sa Diyos. Kasi nakikita ng Diyos yun na meron kang isang tao na hindi mo napapatawad na matagal ng panahon. Yun ang nagiging hadlang. Sa Proverbs chapter 16 verse 20, binabanggit dito, siyang nakikinig sa salita ay uunlad. Yung pong sermon ng Panginoong Yesus noong time na yun, madaming tao
So, ang sabi diyan, yung nakikinig sa salita ay uunlad. Sabihin, lalago. At ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. So, tayong lahat, sa panahong ito, tayo ay mapalad. Bakit? Kasi, nanalig tayo sa Panginoon. Yung ating faith. Na ating faith. So, yun po ang ibig sabihin ng Matthew 5, verse 3. Ano po? So, punta tayo sa attitude number 2. So, our attitude toward our sins. Ito yung our attitude toward our sin. Ito naman yung pag-uugali natin patungkol sa kasalanan. Ano po? Matthew chapter 5, verse 4 hanggang 6. Sabi diyan, we mourn over sin and despise it. We see in the way God sees it and seek to treat it at the way God does. Those who cover sin or defend sin certainly have wrong attitude. We should not only mourn over our sins, but we should also submit to God. Sa James chapter 4, verse 10. Sabi po diyan, tayo ay nagdadalamhati sa ating kasalanan. At yung ating kasalanan yun ay nakikita ng Diyos sa ating buhay. Ito ay nakikita na kung saan ito yung tinitreat the way God does. Nakikita ng Diyos yung ginagawa mo. Tama ba yun o mali? Ikaw mong mag-iisip dito doon sa kasalanan ginawa mo. Those who cover sin or defend sin certainly have wrong attitude. So, yung nagko-cover, nagtatago ng kanyang kasalanan. No? We should not only mourn. No? Depende yung ating kasalanan ay tiyak na yun ay wrong attitude. Natitiyak natin ay wrong attitude. Hindi tamang pag-uugali na yung kasalanan mo ipagtakpan mo at itago mo. At tiyak na yun na isang maling pag-uugali. At yun ang makikita ng Diyos sa ating buhay. Sabi diyan sa James chapter 4, verse 8, sabi diyan, lumapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, mga makasalanan, at pabanalin ninyo ang inyong mga puso, kayong may mga dalawang pag-iisip. Bakit may dalawang pag-iisip? Kasi ang tao, nakakapag-isip ng tama, nakakapag-isip ng mali. May mga tao na kahit na mali, yung iniisip niya, yung pa rin kalooban niya at yung iniisip niya ang nasusunod. So, tayong mga believers ng Panginoon, diba tayo mag-iisip muna? Tama ba yun? Mali ba yun? Dapat ko bang sundin? Dapat ko ba itong gawin? So, nasa atin ang pag-iisip. At itong pag-iisip natin, ang kumokontra dito, ating puso. Ngayon, kung gusto ng isip ay mali, dito i-correct sa puso. Kasi nakapako ang paningin ng Diyos sa puso natin. Hindi sa ating iniisip. So, napakabuti ng Diyos na kung saan, doon sa kanyang sermon na itinuturo sa mga tao, ay tinibigyang tumbok nito ay yung tayo lumapit sa Diyos. No? Tayong mga makasalanan at maglinis tayo ng inyong mga kamay. Ibig sabihin nun, linisin natin ang ating puso. Tayo ay magsisi, humingi ng tawad sa Diyos. Yun ang binabanggit dito. Draw near to God, no? And He will withdraw right to you. Merong kantang ganun. Kaya kayong mga makasalanan, pakabanalin ninyo
puso. Binanggit doon, diretso, puso. Puso, yung buhay natin. Hindi yung isip natin. Tandaan natin mabuti, ang Diyos nakatuon sa heart, not in our mind. So, binabanggit din dito na meekness is not weakness for both Moses and Jesus. Were meek men. Sila pala yung dalawang men na meekness. Maamo. No? Bakit? Tingnan natin yung bilang. Sa Old Testament, ito pala yung binanggit. Ang sabi po dyan sa bilang, sa Old Testament, ang lalaki nga si Moses ay napakaamo. Higit kaysa lahat ng lalaki sa ibabaw ng lupa. Yung po pagkaka-describe kay Moses bilang isang meek man. Noong sa Old Testament. So, sa New Testament, meron din. At walang iba kundi si Jesus Christ. Binabanggit dito ay sa Matthew 11, verse 29. Anong sabi diyan? Pasanin ninyo ang aking pamato at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sabi niyan, come to me, sabi ng Panginoong Hesus. Come to me. Lumapit kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matututo kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at makakatakbo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. So, ang Panginoong Hesus at saka si Moses sa Old Testament ay mayroong espiritu ng kaamuan. Espiritong maamo. Punta na tayo sa our attitude toward the Lord. So, dito naman, we experience God's mercy when we trust Christ. And He gives us a clean heart and peace within. But having received His mercy, then we must share His mercy with others. We seek to keep our hearts pure that we might see God in our lives today. We become peacemakers in a troubled world and channels for God's mercy, purify, and peace. Ito ay nandoon sa Ephesians chapter 2, verse 4 hanggang 7. Pero sabi nga dyan, tayo naranasan natin yung habag ng Diyos sa ating buhay. Tayo ay nagtitiwala sa Kanya, sa Panginoon. At tayo ay binibigyan niya ng clean heart. Sa bawat mga anak, sa bawat mga lingkod niya, ang Diyos ay nagbibigay ng pusong dalisay, pusong tapat na sa Kanya ay nagmamahal. So, damahin natin sa ating puso yung pagmamahal natin sa Panginoon at mararamdaman din natin na mahal tayo ng Panginoon. Basta tayo lang ay focus sa Kanya. At hindi tayo po-focus sa mundong to. But having received His mercy, yung pagtanggap natin sa Kanyang kahabagan sa ating buhay. So, ma-share din natin ito with others. So, tayo ay nagsisharing sa ating pag-i-evangelize about the Word of God. Sinishare natin yun. Yung habag ng Diyos sa bawat tao na kahit ikaw ay makasalanan, patatawarin tayo ng Diyos
Basta lumapit ka lang sa Kanya, magsisi at humingi ng tawad. Pero kung ang tao nga ay walang alam, sabi nga ng Biblia, people perish because of lack of knowledge. Napakahalaga po yung, sa panahon ngayon, napakahalaga na nakakabasa tayo ng banal na kasulatan. Dahil dito tayo natututo at nalalaman natin kung ano yung tama at mali na pag-uugali, tama at mali na pamumuhay, tama at mali na pagbigkas mo ng salita. Kasi bakit? Napakahirap nung wala tayong alam. Pero ang Diyos nga ang nagbibigay ng talino sa atin na maunawaan ang Kanyang salita. Pag tayo nagbasa ng Biblia, gumagana ang alin? Itong isip sa puso. Yung binabasa natin na pumupunta sa isip, bumababa sa heart. Masama nun, kung nandito sa isip, bumababa sa paa. Pero ang napakalaga, bumabagsak sa heart. So yung salita niya, na narinig mo, inaral niya, tinuro niya, bumasok dito, narinig ng dalawang tenga, pumunta sa puso, diretso. Hindi bumaba sa paa o sa lupa. Hindi nasayang. So ito yung parable ng sower na kung saan ay yung binhi na kung saan napunta. Maganda, yung binhi yun, napunta ang diretso sa puso. Sabi diyan, dito sa sabi diyan, to we seek to keep our hearts pure that we might see God in our lives today. So, tayo, makikita rin tayo ng ating kapwa. Talagang binago na pag-uugali nito ng Diyos. Tama yung pakikinig niya. Hindi niya sinaisip lang. Isinapusupan niya. Kaya tama yung kanyang Diyos na sinasamba. Kasi tayo nagsishare, di ba? Double check din natin yung ating sarili. Tayo ba ay hindi na palamura? Tayo ba ay hindi na mainggitin? Tayo ba ay hindi na selosa? Inggit? Di po ba? Yun ang nakakarumi na nakatambak sa puso, hindi natitingnan. Ngayon tayo, bilang tao, bilang anak ng Diyos at lingkod ng Diyos, ini-examine natin yung ating heart, yung ating isip. Kasi, napakahirap na ibinubuka ng bibig mo ang kabutihan ng Diyos, yung habag niya, pero hindi makita sa gawa mo, sa pag-uugali mo. At yun ang nakakalungkot sa ating mga believers ng Panginoon. Tayo yung mga followers. Ganito ba yung Diyos na sinusunod nila? Na ginagaya nila? Checkin natin ang ating sarili. Yung galit na galit ka na, parang gusto mo nang magbag ng mukha. Pero nagawa mo pa rin. Kalmado ka pa rin. Bakit? Kasi inipigil mo na yung sarili mo para hindi ka magkamali at magkasala. Dahil alam mo na kasalanan ang ikaw ay pag nakaharap mo yung taong yung makikita mo yung sa puso niya, yung umaatungal na tigre o leon, nakaharap sa iyo, ikaw naman ay haharap, ganun din ang gagawin mo. Ano mangyayari sa inyo? Makakas kayo pareho. Pero dapat, bilang isang anak, lingkod ng Diyos, pag may nakaharap kang ganun,
Stay calm. Pray ka lang ng dahan-dahan. Makikita mo yung pagmumuka ng taong ginaganyan yung mukha mo na parang babangis na tigre na gusto kang sakmalin. Biglang gaganon. Biglang aamo. Kasi bakit? Yung ibinato na salita sa iyo, hindi mo binuwelta sa kanya. Nung minura ka, hindi mo siya minura. Hinama ka, hindi mo ginawa yun. Anong ginawa mo? Nanatili ka, kalmado. Kasi bakit? Ang Panginoong Yesus nang hulihin at nang siya ipapako sa krus. Hindi siya umaangan. Wala siyang salita. Pinagpasan siya ng krus. Nilagyan ng koronang tinig sa ulo. Hindi siya tumanggi. Pinako yung kamay niya, paa niya. Hindi rin siya tumanggi. Tayo, pag nakakita tayong taong ganon, tangka kang tagain o kakang barilin, ilag na lang tayo. Kasi hindi tayo po pwede na kung saan ay sasabak sa ganon. Kasi ang anak ng Diyos ay hindi palaaway. Hindi mga war freak ang mga anak ng Diyos. Kasi dito mababasa din natin at maunawaan din natin yung peacemaker. Kaya kailangan kalmado tayo. Alam niyo po, nung hindi pa ako na born again, meron akong espiritu na yung ayaw paduro. Pero hindi naman ako nang aaway. Basta nangangatwiran lang ako. Hindi na ako nakikipag-away. Kaya lang, siyempre, dedepensahan mo ay yung tama. At hindi ako nakikiayon doon sa mali na ginawa niya. So yun, siya pa yung galit. Ngayon, sa akin, kahit na ako ay hindi pa nakakilala noon, ay nagagawa ko pa rin magtigil. Basta ang sabi ko lang, sige lang, ganyan ang buhay. Kasama sa buhay yan, kailangan magtiis. Hindi ko pinatulang kasi para na akong hinahamon ng away. Babae. Hindi ko alam kung ano ikinagalit niya. Pero ang alam ko, inggit. Pero yun nga yung inggit ang mahirap na pumasok sa puso mo. Kahit wala ka sa lugar, mali ka, sige ka pa rin. So anong gagawin mo? Awayin mo yung tao kasi kinaingitan. Kahit sa trabaho. Doon sa pinasukan ko na Warner Chilcot, gawaan ng chiclet sa ubong yun. Merong kaming mga kasama, naglalabas ng candy at inilalagay nila dito sa may puson. Kasi hindi naman nakakapain. Pero may lady guard. Nakita ko na lang, paglabas namin ng gate, nandun naglalakad kami ng kasi sasakay kami. Yung mga kasama ko, hindi paglalabasan ng mga nilabas. Sabi ko, ba't kayo naglalabas yan? Hindi ba bawal yan? Pag kayo nahuli, di tanggal kayo. Hindi naman nahuhuli. Hindi naman, wala namang nahuhuli sa akin. Sa loob-loob ko lang, ihintay mo pa ba ikaw'y mahuli? Hindi mo katwira. Bahala kayo. Ba't ikaw hindi ka maglabas? Kasimple lang maglabas. Hindi, ayoko, baka ako mahuli yan. Mawalan ako ng trabaho. Yun ang sabi ko. Pero ang lakas ng loob. So, mahirap na yung mga naglalabas ng ganoon na pag-aari ng kumpanya, hindi namin alam kung yun ay test lang. No? Tinetesting. Pero pag ulit nila, yun na, may nahuli. Kaya sabi ko, mahirap din makipagsabayan sa mga ganito. Kasi sila, bara-bara. Sige, bahala na. Walang huhuli sa atin. Kasi yung isa doon na gwardiya, may gusto doon sa isang kasama namin. Ang nangyayari, palakasan. Kaya, siguro nakapagtrabaho ko doon ng 1 year. Kasi mga lang kami, casual. Pero para kami mga high class na
Naka-uniform kami ng puti, naka-gown. Tapos meron kami dito. Para kami mga di titulo, pero wala naman. Pero napakaganda doon ay sa pag-employ mo sa labas. No? Naranasan mo yung ganong pangyayari. No? So, hihikayatin ka na gumaya sa kanila. So, yun isang pag-uugali na para sa akin ay hindi dapat gawin. Kahit na hindi pa ako Kristiyano noon, hindi sumagi sa puso ko, sa isip ko, maglabas yung pag-aari ng kumpanya. Nakakahiya kasi pag nahuli ka, anong mukha ay haharap mo? Yung likod lang, yung harap, hindi, tatago. Sa hiya. Yung mga kasama ko, ang lalakas ng loob. Dahil kasi matagal na sila. Siyempre kami, casual na, hindi kami pwedeng ganun gumaya sa kanila. Pero tinuturuan kami maglabas. So, dito ay we become peacemakers in a troubled world and channels for God's mercy, purify and peace. So, sabi niya sa Ephesians chapter 2 verse 4 hanggang 7, ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin, maging noong tayo'y mga patay sa pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay na tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas. So, dati tayo noon ay mga patay. No? Sa pamamagitan ng ating mga pagsuway. Binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo ay naligtas. Ephesians chapter 2 verse 7 hanggang chapter 2 verse 4 hanggang 7. Dito na po tayo sa attitude toward the world. No? Yun yung number 4 na attitude. No? Toward the world. Sa Matthew chapter 5 verse 10 hanggang 12. Ano sinasabi dito? It is not easy to be a dedicated Christian. Our society is not a friend to God, nor to God's people. Totoo naman. Ang isang dedicated na Christian ay yung ating society ay hindi ito friend ng God. So nakita natin ng ibang kapwa natin sa buong mundo. Iba ang kanilang mga gawa. Iba din ang isipan nila, iba rin yung nasa puso nila. No? So, there is a conflict between us and the world. Totoo naman din. Ay meron ting conflict, sabihin, ay andun yung labanan na kung saan yung sarili mo, tayo, at saka yung mundo. Hindi tayo umaayon sa takbo ng mundong to. Dahil kasi, bakit? There is a conflict between us and the world. Why? Bakit? Because we are different. Tayo ay naiiba from the world sa mundong to. And we have different attitude. Kasi tayo ay merong iba-ibang pag-uugali. Kaya tayo naiiba sa mundong ating ginagalawan. Dahil tayo ay mga believers, mga servants. The world praises pride. Totoo. Mas pinagbubunyi pa ng mundong to yung pride, not humility. Kasi bakit? Si Lucifer, kaya siya na bagsak dito sa lupa dahil sa pride. So, umiiral sa sanlibutan to, pride. Pero tayo mga believers, siyempre hindi. Ang umiiral sa atin, humility, kababaan loob. The world endorses sin.
Totoo. Ang buong mundo, ini-endorse talaga ang mga kasalanan. Dumami ang mga bakla at tomboy. Kinakasal pa. At ang pinaka highest score sa kasalanan sa mundong to ay adultery. Ito yung ini-endorse ng mundong to. Na matindi at patindi ng patindi yung kasalanan na nangunguna ang adultery. Pero maliwanag, nakasulat sa Genesis, ang nilikha ng Diyos ay dalawang uri lang ng tao. Isang babae, isang lalaki. Hindi lumikha ang Diyos na parehong lalaki at parehong babae. Ito yung itinuturo sa mundong to. Pero yung iba, matigas na yung isip at puso nila para sila makinig dito. Yung sin na yon, especially if you get away with it, lalo na kung ikaw ang nadala ng kasalanan nyo dito sa mundo mo, paano ka? Ano kahantungan ba ng napahama ka dahil sa wala kang alam? The world is at war with God. Ang mundong to ay laban sa Panginoon, sa Diyos. While God is seeking to reconcile His enemy and make them His children. Samantalang ang Diyos, ang gusto niya, makipag-reconcile, magkasundo yung mga enemy niya. No? To make them His children. Kasi may mga tao talaga na hanggang ngayon, nakasentro lang sila sa isang reliyon na kinamulatan ng kanilang mga mata. Nakagisnan sa kanilang mga nuno at mga magulang. At hindi mo na sila pwedeng bahaginan ng salita ng Diyos. Dahil bakit? Kandado sarado. Ang isip, ang puso. Nakatuon lang sila dun sa mga hindi tunay na Diyos. So, sa ating mga buhay, tayo ay nakipag-reconcile sa Panginoon nang tanggapin natin siya bilang Lord and Savior. Isinuko ang buhay natin. Tayo nagsisi. Inamin natin yung ating mga kasalanan. At ang Diyos ang naglinis sa atin at naghugas. Pero sa ating pong magmabuhay, liniin po natin mabuti. We must be also be persecuted. Tayo rin ay mape-persecute. Bakit? If we are living as God wants us to live. Kung tayo ay namumuhay na mayroong Diyos sa puso, Diyos na buhay. Dahil yun ang gusto ng Diyos na tayo mamuhay. Kinakailangan din natin na maranasan yung tayo ma-persecute. Kasi bakit? Na-persecute siya eh. Naranasan niya sa ihulihin, ipako, batuhin. Naranasan yung lahat niya yung sinabi ito sa lupa. So, sa ating kayang mga buhay, kung tayo kaya yung nasa lugar, yung time na yon, kaya ba nating malagyan tayo ng koronang tingin sa ulo? Kaya ba nating umasa ng krus? Kaya ba natin na may pako sa krus?
ang Panginoong Yesus na gawa niya. Dahil sa habag at pagmamahal sa mga tao. Pero yung iba, sarado puso, sarado isip, sarado tenga. Kasi ito yung katotohanan na nilalaman ng banal na kasulatan. Pero kung ito i-ignore mo, babaliwalain mo, hindi mo papansinin, at tatanggihan mo, kawawa ka. Kawawa ang tao na hindi nakabukas ang tenga. Kahit na may pandinig, hindi naman nakakarinig. Pero yung kanyang tenga, naririnig niya. Pero, spiritually, bingi siya. Hindi niya naririnig. But basically, siya ay hindi bingi. Nagbibingi-bingihan lang. At ang gusto niyang gawin, yung gusto niya. His own will, not the will of God. Pero sa ating mga believers, sa ating mga lingkod, alam natin ang salita ng Diyos. Ang sabi nga dyan, why does God allow His people to be persecuted? Bakit inalaw ng Diyos na yung kanyang mga tao ay ma-persecute? God has chosen to allow His children to be persecuted, to make the church more like Christ. God has predestined His children to be conformed into the image of His Son. Ito ay nais ng Diyos na italaga yung kanyang mga anak to be conformed into the image of His Son. John 15, verse 18 hanggang 20. Maliwanag ang sinasabi dito ng Diyos. Kung tayo man ay na-persecute o lumaranas ng persecution. Dahil sabi dyan, sa John 15, verse 18 hanggang 20. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. Sabi ng Panginoon. Kung ang mundong to, hates you, keep in mind that it hated me first. Isipin nyo na mas matindi yung naranasan niya. Na siya ay kamuhian at naging kaaway ng mundong to. If they persecuted me, they will persecute you also. Dahil ang Panginoon ay na-persecute, they will persecute you also. Nang dahil sa Kanya. So, maliwanag na maranasan natin tayo ma-persecute. Stay calm. Pray to God. Bigyan Kanya ng pusong payapa. Isipang payapa. Sabi diyan, believers are called to follow Christ. And part of that calling involves sharing in His suffering. Jesus Himself was persecuted, and His followers should expect the same as they walk in His footsteps. Sabi ng ating team ng LPCF, tayo ay mga followers ni Jesus Christ. Bilang isang follower ng Panginoong Jesus, expect natin the same. Na kinakailangan natin na lumakad tayo. Na ang Panginoong Jesus ang ating tinitignan na siya nating Diyos na naglilingkuran ay kinakailangan hindi tayo padadai sa mundo.
Anong sabi dyan sa Mark 8:34? Deny thyself. Deny mo kung na-persecute ka. Bakit? Sabi dyan, take up thy cross and follow me. So, ano yung ibig sabihin niyan? Diba? Pinakailangan, lumarating sa buhay din ng ating mga tao, naranasan natin to. Pero, kung naranasan natin yan, ay kailangan na tingnan natin kung anong sinasabi sa kasulatan. Yun ang ating magiging buod na kung saan yun lang tayo mag-focus. Huwag tayo mag-focus sa mundong to dahil walang mangyayari. Lugi tayo. Hindi natin pwedeng ipagpalit yung mundo kay Jesus Christ. Sa ating pagsunod, sa kanyang aral at turo, meron tayong nauunawaan at naiintindihan na alam nating tama, yun ang ating gawin. Yung masama, hindi natin gagawin. Ang tutularan natin, si Jesus Christ. Kasi siya yung nagsabi na kailangan to make the church more like Christ. Dapat maging para tayo si Jesus Christ. Na nagtiis siya ng hirap at sakit. Pero dahil nga sa tayo ay mga tao, alam naman ng Diyos na ang tao mahina. Pag umiral yung ating lamang. Kaya tayo mag-ingat sa mundong ating ginagalawan na narito tayo ngayon. Dahil hindi magtatagal, the second coming ng Panginoon ay sobrang lapit na. Kaya, sa binabanggit dito na tayo'y mga chosen. Tayo'y mga tinawag bilang mga anak at lingkod ng Diyos. So, hindi tayo padadaig sa kung ano mang narito sa mundo. Dahil bakit? Masasayang yung ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay natin. Inalay niya yung buhay niya para tayo maligtas. Pero kung hindi sa Kanya na ibinigay ng Diyos Ama sa atin, nakakasiguro ba tayo na tayo ba ay mapupunta? Makakapasok sa kaharian ng Diyos? Pero sabi nga, kailangan tayo ay mag-ingat sa mundong ating ginagalawan. Malakas ang hatak sa kasalanan. Kasi nakita ng enemy na narito kasama natin na ang tao ay mahina pagdating sa laman. Yung nakikita ng ating mga mata, walang-wala akong pera. Ang dami namin babayaran. Nakita mo, doon sa kasama mo, may mga pera sa kanyang table. Kinuha mo lang. Anong ibig sabihin nun? Pang-uumit, pag nanakaw yun. Okay lang kung magsabi ka ng pahiram. Pero wala, kinuha mo lang basta. Bakit? Kasi iniisip mo kasi yung gastos mo. Dahil wala kang pagkukunan. So, nandun yung temptation. At doon, gustong-gusto ng enemy na ilagay sa ating isip. Tayo mga tao, pag nailagay ng kaaway yung bad na gagawin mo, sige ka lang.
Kasi tapos ang problema mo. May pambayad ka na sa bahay, sa tubig, sa ilaw, sa tuition fee. Tapos ang problema. Kunin mo, sige. Ganon ang temptation. Ganon, sumalakay ang kaaway sa tao. Pero ang nangunguna na pinakamalaking rate ng uri ng kasalanan, adultery. Namamayagpag ito sa iba't ibang panig ng mundo. So, kung nabasa natin sa Genesis tungkol sa Sodom and Gomorrah, itong mundong ginagalawan natin, Sodom and Gomorrah na. Bakit? Expose lahat ng mga sins na gawa ng tao. Pasalamat tayo sa Diyos dahil tayo'y nakinig ng salita niya. Sabi nga, faith cometh from hearing, and hearing the word of God. Pero kung hindi natin naranasan yun, nagpati-anod tayo sa mundo, wala. So, kasama tayo doon sa ihahagis. At tayo naman, mga believers ng Panginoong Yesus, tayo'y makaka-enter sa door sa kingdom ng God, sa heaven. Liwanagin nating mabuti sa ating sarili, ma-share ito sa ating buong family, sa ating mga friends and relatives. Kasi malapit na ang second coming. Patindi ng patindi ang nangyayaring ngayon sa Israel. Kaya pag po sa prayer, lagi natin pong isama ang Israel. Sa ating pong pananaw doon sa second coming ay nababasa naman po yun sa banal na kasulatan. At doon po natin malalaman yung mga palatandaan. Pero ang mga palatandaan ay nangyayari na lahat. Siguro naman, nakakapanood at nakakaparinig kayo ng mga balita sa buong mundo. Kaya tayo ay hindi yung walang alam, kundi may alam. Kaya sa bawat mga believers ng Panginoong Yesus, sabi nga, we must be always ready and awake para sa second coming. Ang nakakaawa dito, yung mga unbelievers. So, nakakaawa ang pamilya natin kung hanggang ngayon, mga relatives, hanggang yung ganun pa rin. Kaya, habang tayo may panahon, oras, sa ating mga buhay, share natin ang gospel. Kasi, mahalaga po yun, may masirang ka doon at tumimo sa isip, bumaba sa puso. Di ba? Makawin tayo ng kaluluwa. Upang yung siniran mo, makapag-share din sa iba. Napakagaang sa puso na pag kayo nag-share, tayo nag-share, magpe-pray muna po tayo. Kasi napakahalaga yung sharing. Dito, mayroon tayong sharing, grouping. Mahalaga po yun. So, sabi po dyan, ang conclusion ng Matthew, the Beatitude. Ang sabi dyan sa Mateo, chapter 5, verse 3 hanggang 12.
Ito ay kilalang mga pagpapala. The Beatitudes na bahagi ng sermon ni Jesus. So, ang mga talatang ito ay naglalarawan ng mga katangian at estado ng mga taong pinagpala ng Diyos, na kadalasan taliwas sa inaasahan ng mundong ito. No? Binibigyan diin nito na ang kaharian ng Diyos ay para sa mga mapagkumbaba, nagdadalamhati, mahabagin, maamo, at nagugutom sa katwiran. Sa kabila ng mga pagsubok at pag-uusig, pinangako ni Jesus ang kaligayahan at gantimpala sa langit para sa mga tapat sa Kanya. So, ito yung conclusion about sa Matthew 5, verse 3 hanggang 12. So, ipinangako ni Jesus ang kaligayahan at gantimpala sa langit para sa mga tapat sa Kanya. Ang mensaheng ito ay nagtuturo ng kahalagahan ng kababaang kalooban, pagtitiis at pagiging makatarungan sa harap ng mga pagsubok. So, binabanggit din dyan na pakilagay yung image. Sabi dyan, napakahalaga din po ito na ating pong unawaing mabuti. Ayan po yung image ng Panginoong Jesus na siya'y nangangaral, nagtuturo doon sa bundok. So makikita po natin, may mga babae, may mga lalaki. No? Ang sabi diyan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Bakit? Bakit nandyan po yung ano po yan? Psalms 119, verse 105 po yan. Sabi po dyan ay, God's word is the light of our lives. Ang salita ng Diyos ay ang ilaw ng ating buhay. Ang gabay ng pag-uugali at direksyon ng ating paglalakbay, ang salita ng Diyos. Ito ay personal, praktikal, at makapangyarihan. So, involved ang attitude dito po sa salita ng Diyos. Ano po? Ito ay nagsisilbing ilaw ng ating mga buhay. Kaya ang gabay ng pag-uugali at direksyon ng ating paglalakbay, tayo pong lahat ay sabay-sabay na naglalakbay. In journey natin sa mundong to. No? Ang salita ng Diyos ay personal. Personal sa atin at practical at makapangyarihan. No? Jesus is our identity. No? Identity. Siya yung ating dapat na tularan. No? At tayo ay mamuhay and he lives his life through us. At sa ating pamumuhay, nandito si Kristo sa ating buhay. No? So our chief purpose in this life is to be like Him. Yun ang purpose. Ano? In our daily walk with Jesus, we learn from Him. And His Spirit is helping us do His will. So, tinutulungan tayo ang Spirit niya para magawa natin din yung nagawa niya. Mawin niya yung ating kalooban. We are becoming more like Jesus. This is what it means to be confirmed to His image. Ay na kailangan pagkakakilanlan natin ay ang Panginoong Jesus. Siya yung tutularan natin. Siya yung ating susundan. Matulad tayo sa Kanya. Yun ang nais ng Panginoon sa buhay po natin bilang mga lingkod at mananampalataya. Kasi napakalaga kasi na ang salita niya ay sabi nga nito ay tanglaw ng ating buhay. So kung wala ang salita niya, wala tayong liwanag. Ay yung liwanag na yun ang siyang tumatanglaw sa ating buhay, sa ating paglalakbay, sa ating pag-uugali. Yun
yung liwanag na yun ng ano? Salita ng Diyos. So, maliwanag na thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita niya at yung liwanag nasa atin. Meron tayong bilog na gano'n. Nasa ulo. Nagliliwanag. Bakit? Tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo pinili. Tayo hinirang. Pero merong awitin na we are the world. Di ba? Nakita natin mga umaawit doon, yung iba patay na. Ano po? So, tayo ngayon, nandito sa panahon ito, mga buhay. Dapat, yung ginawa ng Panginoong Yesus para sa buhay natin, magpatuloy tayo ng magpatuloy. Dahil, bakit? Sabi nga, life is short. Ang buhay natin ay maisilang. Huwag nating gugulin ang ating oras at panahon dito sa mundong ating ginagawa. Maging first priority natin ang Panginoon sa ating. Kaya sa bawat isa na may pandinig ay nakinig. Mahirap yung tayo ay umaasa, nagtitiwala at nananalig. Pero hindi naman tayo kumikilos. At hindi rin nakikita sa ating mga buhay. Sa paglakad natin sa mundo. Kaya, tayo ay mapapalad sa panahon ito. Bakit? Kasi, malaya tayo nakakapagbasa, nakakapag-aral ng salita ng Diyos. May mga bansa na bawal magbasa ng Biblia. Pero dito, maluwag. Walang sisita sa iyo kahit nagba-Bible study kayo. Sa mga bahay-bahay. Pero sa iba, bansa, bawal ang Biblia. Pero tayo, nakakapag-aral tayo. Diba? So, I pray na ang bawat isang may pandinig ay nakinig. Kaya tayo po ay manalangin. Lord, thank you po sa salita mo. Ikaw po yung Diyos na napakabuti sa amin. Niloob mo, Panginoon, na makapangyari ang kalooban sa bawat isa po sa amin. At thank you din po, Lord, na sa aming mga pamilya na narito, sama-sama, Panginoon, na nagkakaisa, dumadalo sa iyong ministry. Patuloy nga, Lord, niloob mo, Panginoon, na kami ay magsama-sama. Na ikaw po yung aming Diyos, na tangi lang namin itinataas dito sa iyo pong iglesia. Bless mo po ang salita mo patungkol sa mapapalad, na kung saan, Panginoon, ay magpatuloy kami, O Diyos, na makita sa aming pag-uugali, sa aming buhay, sa araw-araw, na tunay na kami ay nabago. Patuloy kami sumunod sa iyo, at patuloy, Panginoon, maranasan po namin, Lord God, na sa iyong pong second coming ay ang LPCF Church at ang bawat mga believers at servants mo at pamilya, Panginoon, ay marapture. Sa rapture time. Kaya Lord, thank you po sa iyo na ikaw po ay matagal na namin hinihintay ang iyong second coming. Dahil alam namin, Lord God, na maiiwan ay magiging kaawa-awa. Kaya Lord, marami po salamat. Bless mo po, Lord, ang lahat ng tainang may pandinig. Bless mo po ang bawat puso at isipan na ang iyong salita ay nagrema sa buhay ng bawat isa. Thank you, Father God. I pray in Jesus' name.